Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1501. Huang Feng, nasaan ka? Alam mo bang nahuli ako? Halika at iligtas mo ako. Marahil ito ay dahil ang kabayanihang imahe ni Huang Feng ay nag-iwan ng magandang impresyon kay Lu Zuan, o marahil ito ay dahil sa nangyari sa silid ng hotel, na naging dahilan upang si Lu Zuan ay medyo nakadepende kay Huang Feng. Sa madaling salita, sa sandaling ito ng kawalan ng pag-asa, ang unang taong naisip niya ay si Huang Feng. Umaasa siya na malalaman ni Huang Feng na siya ay nahuli, hanapin siya, at iligtas siya. Gayunpaman, alam din ni Lu Zuan na ang pag-asa na ito ay manipis. Mabilis na lumipad ang sasakyan sa lungsod, at hindi nagtagal ay umalis ito sa lungsod, at ang direksyon ng kotse ay ang direksyon kung saan nanggaling si Huang Feng, na siyang kalapit na lungsod, ang imperial capital ng Phoenix Feather Country. Malinaw, ang destinasyon ng mga taong ito ay dapat na ang imperial capital. Si Huang Feng ay hindi nagmamadaling sumunod sa himpapawid. Bagamat hindi mabagal ang takbo ng sasakyan, hindi kailangan ni Huang Feng na gumastos ng labis na pagsisikap para makasabay. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na ang sasakyan sa imperial capital ng Phoenix Feather Country nang sumikat na ang araw. Pagkatapos, nalaman ni Huang Feng na ang kotse ay hindi papunta sa sentro ng lungsod, at hindi rin ito nagmamaneho papunta sa tirahan ni Lu Zifeng. Sa halip, ito ay nagmamaneho sa mga suburb. Mabilis na nakita ni Huang Feng sa hangin na may malaking kampo ng militar sa hindi kalayuan. May mga tropa na nakatalaga doon, at mula sa malayo, nakikita niya ang mga sundalong nagpapatrolya at nagsasanay. At ang kotseng sinasakyan ni Lu Zuan, gaya ng inaasahan ni Huang Feng, ay pumasok sa kampo ng militar. Ito dapat ang kampo ng militar ng Imperial Capital. Napaisip si Huang Feng sa kanyang puso habang tinitingnan ang malaking kampo, ang iba't ibang sandata at kagamitan, pati na rin ang malaking bilang ng mga sundalo. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na medyo mabigat ang kapaligiran sa lugar na ito. Seryoso ang mga ekspresyon sa mukha ng mga sundalo, at lahat sila ay tumatakbo. Lahat ay may hawak na mga sandata, na para bang handa silang lumaban anumang oras. Yung mga tao kanina puro sundalo dito. Napatingin si Huang Feng nang huminto ang sasakyan sa kampo at inilabas ng mga taong iyon si Lu Zuan sa kotse. Tahimik niyang iniisip sa kanyang puso, naramdaman kaya niya ang isang magiting na aura mula sa mga taong iyon noon. Higit pa rito, may ilang mga baril sa kanilang mga kamay. Kaya lahat sila nanggaling dito. Sa sandaling ito, si Huang Feng ay bumaba na mula sa langit. Kung tutuusin, maliwanag na ang langit. Kung patuloy siyang lumipad sa himpapawid, napakadali para sa kanya na matuklasan. Gayunpaman, sa husay ng thief stealth, madaling nakapasok si Huang Feng sa kampo at sumunod sa likod ng mga taong nakahawak kay Lu Zuan. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Lu Zuan na may galit at takot sa hindi alam. Gayunpaman, hindi siya nakakuha ng sagot sa kanyang tanong. Ang mga taong nag-escort sa kanya ay parang mga robot na hindi marunong magsalita. Inisip lamang nila ang pag-escort sa kanya pasulong, ganap na hindi pinapansin ang kanyang mga pagdududa. Kahit anong tanong ni Lu Zuan, walang sinabi ang mga taong ito. Nagpatuloy lang sila sa pag-akay sa kanya. Bagamat nakita ng mga kawal sa daan ang sitwasyong ito, wala ni isa sa kanila ang nagsabi, ni hindi sila lumapit para magtanong. Sa katunayan, si Lu Zuan ay isa sa 10 superstar ng Phoenix Feather Country. Bagamat nanatili ang mga sundalong ito sa kampo, tiyak na narinig nila siya at kilala pa nga siya. Sa huli, nang makita nilang dinala siya rito na parang kinidnap, walang lumapit para magtanong. Ito ay napaka-hindi pangkaraniwan. Sinundan ni Huang Feng si Lu Zuan at ang mga kawal na nag-escort sa kanya sa lahat ng paraan. Dinala siya ng mga taong iyon sa isang bahay sa gitna ng kampo. Kumatok muna sila sa pinto, pagkatapos makakuha ng pahintulot, itinulak nila ang pinto at pinapasok si Lu Zuan. Huang Feng ay gumawa ng ilang mabilis na hakbang pasulong, habang ang isa ay ibinaba ang kanyang katawan at pumunta sa ilalim ng kilikili ng huling sundalo. Pagkatapos noon ay isinara na ang pinto. Hehe, tingnan mo kung sino ang nandito.
Hindi ba ito ang pinakasikat na bituin ng nakababatang henerasyon ng ating Phoenix Feather Country, si Lu Zuan? Bakit siya nasa ganoong kalagayan? Ano bang problema niyo mga tao? Hiniling ko sa iyo na imbitahan si Sister Lu Zuan dito. Paano ka naging bastos? Nakita ng isang binata sa silid na dinala si Lu Zuan at sinabi kay Lu Zuan, "Maning, ikaw pala, hiniling mo ba sa kanila na arestuhin ako? Bakit mo ginawa ito?" Galit na sabi ni Lu Zuan nang makita niya ang binata. Alam din ni Lu Zuan ang binata na iyon, o sa halip, kilala siya ng kanilang mga ama. Ang ama ni Lu Zuan, si Lu Zifeng, at ang ama ni Maning, si Ma Pengzeng, ay magkakaibigan. Pareho silang na-promote mula sa maliliit na sundalo. Bukod dito, pareho na silang humahawak ng matataas na posisyon at mahahalagang posisyon. Ang posisyon ni Ma Pengzeng sa Phoenix Feather Country ay hindi gaanong mas mababa kaysa kay Lu Zifeng. Lumaki sina Lu Zuan at Maning sa iisang patio at napakapamilyar sa isa't isa. Noong bata pa sila, maganda na ang kanilang relasyon. Gayunpaman, nang sila ay lumaki, nalaman ni Lu Zuan na ang paraan ni Maning sa paggawa ng mga bagay ay lalong hindi katanggap-tanggap sa kanya, kaya dahan-dahan siyang lumayo sa kanya at lumayo sa kanya. Gayunpaman, si Maning ay umibig sa kalaro na ito na lumaki sa kanya at naging isang nakamamanghang kagandahan. Mahigpit niyang tinugis si Lu Zuan, ngunit hindi pumayag si Lu Zuan sa kanyang pagtugis. Gayunpaman, bagaman mahigpit na hinabol ni Maning si Lu Zuan sa nakaraan, hindi siya gumamit ng anumang matinding paraan. Sa makatuwid, hindi inaasahan ni Lu Zuan na ang taong umaresto sa kanya ngayon ay kamag-anak ni Maning. Bakit mo ginawa ito? Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sinenyasan ni Maning ang mga sundalong iyon na umalis. Ito ang kanyang teritoryo at may mga sundalo sa lahat ng dako. Hindi siya naniniwala na makakatakas si Lu Zuan. "Stop dreaming. I don't dare to do anything. I won't agree to your pursuit." Galit na sinaway ni Lu Zuan si Maning. Naisip ni Lu Zuan na nahuli siya ni Maning dahil matagal na niya itong hinahabol, ngunit nabigo ito. Sa makatuwid, walang takot sa puso ni Lu Zuan, tanging galit. "Haha, I want you to be my woman, but it was not my idea to catch you this time." Nakangiting sabi ni Maning. Hindi niya napigilan ang kanyang pananabik nang makita niya ang magandang mukha ni Lu Zuan. Hindi niya ito naramdaman noong bata pa siya, ngunit hindi niya inaasahan na lalo pang magiging maganda si Lu Zuan sa kanyang paglaki. Ngayon, siya ay naging isang nakamamanghang kagandahan. Sa makatuwid, ang pagnanais ni Maning na makuha si Lu Zuan ay naging mas malakas. Kung ito ay hindi ang iyong ideya, kung gayon kanino ang ideya? Tanong ni Lu Zuan. Akala niya nagsisinungaling si Maning sa kanya. Malalaman mo pagdating ng panahon. Sabi ni Maning. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya si Lu Zuan pataas at pababa. Lalong naging halata ang kahulugan sa kanyang mga mata. Anong gusto mo? Nakita ni Lu Zuan ang isang mapanganib na aura sa kanyang mga mata at hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. Zuan, alam mo na noon pa man ay gusto na kita. Mula pa noong bata pa ako, gusto na kita. Dahan-daang naglakad si Maning patungo kay Lu Zuan at sinabi, patuloy na umatras si Lu Zuan. Kabanata 1502, alam ko pero hindi kita gusto. Sabi ni Lu Zuan habang umaatras. Hindi bale kung ayaw mo sa akin. Hahayaan ko munang maging babae ka. Sa mahabang panahon, natural na magugustuhan mo ako. Dahan-daang nilapitan ni Maning si Lu Zuan at sinabi, anong gusto mong gawin? Pinapayuhan kita na huwag gumawa ng anumang katangahan. Kung hindi, hindi ka pa kakawalan ng tatay ko. Naramdaman ni Lu Zuan na lumalakas ang panganib, kaya kinailangan niyang pagbantaan si Maning. Ang tatay mo. Kung makakalabas ba siya ng ligtas sa pagkakataong ito ay isang problema. Paano kanya matutulungan? Naiinis na sinabi ni Maning, Zuan, hanggat ipinangako mo na magiging babae kita, kaya kung iligtas ang iyong ama. Ano sa palagay mo? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo sa tatay ko? Nag-aalalang tanong ni Lu Zuan. Nakita niya na tila may kinalaman si Maning sa pagkawala ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, ligtas pa rin ang tatay mo ngayon. Kung magiging ligtas ba siya sa hinaharap, mahirap sabihin. Sinabi ni Maning, gayunpaman, kung payag kang maging babae ko, kung gayon ang aming pamilya at ang iyong pamilyang Lu ay magiging kamag-anak sa pamamagitan ng kasal.
Hindi namin papansinin ang bagay ng iyong ama. Huwag mo nang isipin yun. Galit na sabi ni Lu Zuan. Pagkatapos ay maaari mong panoorin ang iyong ama, o, ang paraan, at iba pang mga kamag-anak ay namatay. Nakangiting sabi ni Maning. Galit na pinandilatan ni Lu Zuan si Maning, gusto siyang paghiwalayin. Gayunpaman, alam niya na siya ay isang mahinang babae at hindi kasing lakas ni Maning. Bukod dito, kahit napatayin niya si Maning, hindi niya mailigtas ang kanyang ama. Wala pa ring silbi. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Walang kwenta. Sinabi ni Maning, kung nangako kang maging babae ko, mas naging malumanay ako sa iyo. Pero ngayon, mukhang hiningi mo na. Pagkatapos noon, sumugod si Maning kay Lu Zuan. Napasigaw si Lu Zuan sa takot at umiwas. Tulong! May dumating. Sigaw ni Lu Zuan. Sige, sumigaw ka. Kahit sumigaw ka pa hanggang masira ang lalamunan mo, walang darating, pagmamalaking sabi ni Maning kay Lu Zuan. Huwag kang lalapit, baka lalabanan kita. Alam ni Lu Zuan na nagsasabi ng totoo si Maning. Malinaw, ang mga tao dito ay hindi darating upang iligtas siya. Walang kwenta ang pagsigaw. Gusto kong makita kung paano ka lalaban. Sabi ni Maning. Gayunpaman, nang lumakad si Maning patungo kay Lu Zuan at pilitin siyang sumuko, biglang may lumitaw na tao sa likod ni Lu Zuan. Ang taong iyon ay tila lumitaw sa labas ng hangin. Sigurado si Maning na walang tao noon. Siya lang at si Lu Zuan ang nasa kwartong ito. Sino sa lupa ang taong ito na biglang sumulpot? Paano siya nagpakita? Sino ka? Bakit ka nandito? Napatingin si Maning sa lalaki sa gulat at galit. Dahil kaharap ni Lu Zuan si Maning, hindi niya alam na may tao sa likod niya. Nang makitang nakatitig si Maning sa kanya at nagtatanong, naisip niyang nalilito ito. Si Lu Zuan, na hindi alam kung ano ang nangyayari, ay dahan-dahan pa ring umatras. Bigla siyang nabangga sa isang bagay na ikinagulat niya. Akala niya ay naabot na niya ang pader, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Halatang iba ang haplos sa dingding. Beauty, naapakan mo ang paa ko. Biglang may narinig na pamilyar na boses mula sa likuran. Naghinala si Lu Zuan na siya ay naghahalusinate at tumalikod na hindi makapaniwala. Nang makita niya kung sino iyon, gulat niyang sinabi, "Bakit ka nandito? Bakit ka nandito?" Panipi. Ang taong lumitaw sa kanyang likuran ay si Huang Feng. Hindi inaasahan ni Lu Zuan na biglang susulpot si Huang Feng sa kanyang likuran. Ngayon lang, malinaw na nakita niya na dalawa lang ang tao sa kwartong. Ito, si Maning at ang kanyang sarili. Nakalok ang pinto ng kwarto at hindi pa nabubuksan. Hindi makapasok ang mga tagalabas. Sa makatuwid, hindi maisip ni Lu Zuan kung paano pumasok si Huang Feng at kung paano siya lumitaw sa likuran niya. Gayunpaman, bilang karagdagan sa pagdududa na ito, nadama niya ang pinakamalaking sorpresa sa kanyang puso. Ang kanyang orihinal na takot ay biglang kumalma dahil sa biglang pagsulpot ni Huang Feng. Parang may magic si Huang Feng na maaaring hindi na siya matakot. Tinitigan ni Maning si Huang Feng, ngunit dahan daw ang gumagalaw ang kanyang mga kamay. Hindi rin niya alam kung paano lumitaw si Huang Feng dito. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni na Huang Feng at Lu Zuan, halatang kilala nila ang isa't isa. Kung gayon, tiyak na hindi ito magandang balita para sa kanya. Dapat ay pumunta si Huang Feng dito para kay Lu Zuan. Papayo ko sa iyo na huwag lumipat. Sumulyap si Huang Feng kay Maning at sinabi, "Sino ka ba? Paano ka nakapasok?" Tanong ni Maning. Hindi niya inaasahan na ang kanyang munting pakulo ay matutuklasan ni Huang Feng. Natural, pumasok ako sa pintuan. Tumingin si Huang Feng kay Maning at nakangiting sinabi, "Huwag mong sinasadyang magtaka. Ang pintong iyon ay sarado na sa lahat ng oras." Malinaw na hindi naniniwala si Maning sa mga salita ni Huang Feng. Tumingin din si Lu Zuan kay Huang Feng na may kakaibang mukha. Obviously, sobrang curious din siya sa isyong ito. Okay, huwag na nating pag-usapan ang isyong ito. Ngayon ay pag-usapan natin kung nasaan si Lu Zifeng, tanong ni Huang Feng. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Sabi ni Maning. So, gusto mong gumamit ako ng dahas? Tumingin si Huang Feng kay Maning at sinabi, "Punta ka muna sa impyerno." Biglang naglabas ng pistol si Maning mula sa kanyang mga braso at itinutok ito kay Huang Feng. Sabi niya na may bangis na mukha. "Mag-ingat ka." Nagulat si Lu Zuan nang makita niya ang sitwasyong ito.
Hindi niya malay na ibinuka ang kanyang mga braso sa harap ni Huang Feng. Gayunpaman, sa kanyang paggalaw, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay mahigpit na niyakap sa mga bisig ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sa susunod na segundo, may lumitaw na anino sa paligid niya, at nakaalis na siya. Fang! Tumunog pa rin ang baril ni Manning, ngunit hindi ito tumama kay Huang Feng o Lu Zuan, ngunit tumama sa pader sa likod nila. Gaya ng sinabi ni Manning noon, walang papasok sa labas kahit pa namamaos silang sumigaw. Kaya naman kahit putok ng baril ay hindi magdududa ang mga tao sa labas. Ang mga baril ay hindi nilalaro ng ganito. Nang gustong bumaril muli ni Manning, nalaman niyang namamanhid ang kanyang braso, at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang mga ugat. Sigaw niya sa bibig niya. Lumuwag ang kanyang kamay, at nahulog ang baril. Gayunpaman, sa huli, hindi ito bumagsak sa lupa, ngunit direktang nasalo ni Huang Feng. Tao ka ba o multo? Tumingin si Manning kay Huang Feng na humarap sa kanya at takot na nagtanong. Hulaan mo, ibinaba ni Huang Feng si Lu Zuan, pinaikot ang pistol sa kanyang kanang kamay, at mahinang tumingin kay Manning. Alam mo ba kung sino ako? Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka na makakalabas sa kampo na ito. Tiningnan ni Manning ang walang pakialam na tingin ni Huang Feng, at medyo natakot siya. Siya ay may baril sa kanyang kamay ngayon, ngunit hindi niya mapatay si Huang Feng. Ngayong nasa kamay na ni Huang Feng ang baril, mas natakot siya kay Huang Feng. Hindi mo kailangang mag-alala kung makakalabas ba ako o hindi. Sinabi ni Huang Feng, dapat mong sabihin sa akin kung nasaan si Lu Zifeng. Kabanata 1503, ang ekspresyon ni Manning ay patuloy na nagbabago. Nag-iisip siya kung sasabihin niya kay Huang Feng kung nasaan ang ama ni Lu Zuan. Gayunpaman, bago pa man siya makapagdesisyon, bigla niyang nakita ang isang paa na lumaki sa kanyang harapan. Pagkatapos, naramdaman niya ang malakas na pagsipa sa kanyang dibdib, at diretsyong lumipad palabas ang kanyang buong katawan. Huwag mong sayangin ang oras ko, mahinang sabi ni Huang Feng. Natakot si Manning kay Huang Feng. Mukhang mahina ang katawan ni Huang Feng, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kalaking lakas. Siya ay nasa hukbo, kaya natural na nakikita niya ang mga sundalong iyon. Akala niya ay napakalakas ng mga taong iyon, ngunit kumpara kay Huang Feng na nasa harapan niya, pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang mga taong iyon. Nagdadalawang isip ka pa ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng at tumingin sa kanya. Ahem, sasabihin ko. Si Manning ay spoiled mula pa noong siya ay bata, at hindi siya kailanman nakaranas ng malaking pagkawala. Kahit na noong pumasok siya sa hukbo, alam ng mga taong iyon ang kanyang pagkatao, kaya hindi sila naglakas loob na ipahiya siya. Sa makatuwid, ngayong tinuruan siya ni Huang Feng ng leksyon, agad siyang natakot. Bukod dito, alam din ni Manning na kahit gaano pa kalakas ang ingay sa loob, hindi papasok ang mga tao sa labas. Ito ang inutusan niya noon. Dahil dito, ngayon ay sinaktan niya ang kanyang sarili. Sabihin mo sa akin dali. Si Lu Zifeng ay nasa secret base sa likod ng Gawking Village, sabi ni Manning. Naisip niya na ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Bukod dito, ang base na iyon ay binabantayan ng husto. Kung nais ni Huang Feng na iligtas si Lu Zifeng, tiyak na hindi na siya makakabalik. Inaasahan pa ni Manning na makapasok si Huang Feng. Bakit mo nahuli ang tatay ko? Tanong ni Lu Zuan. Dahil kay Leading Officer Zhu. Sabi ni Manning. Alam niya na kung hindi siya sisigat ng tapat, ang naghihintay sa kanya ay ang mainit na kamao ni Huang Feng. Nangungunang opisyal Zhu, medyo nalito si Lu Zuan. Ang nangungunang opisyal na si Zhu ay isang senior lamang sa bansa, at ang kanyang katayuan ay katulad ng sa kanyang ama. Gustong maabot ng nangungunang opisyal na si Zhu ang tuktok. Sabi ni Manning. Paano ito posible? Ang kasalukuyang unang pinuno ay nasa mabuting kalusugan. At saka, kahit na magretiro ang unang pinuno, hindi pa ito kay Chief Zhu. May iilan pang mga tao na mas kwalipikado kaysa sa kanya, hindi makapaniwalang tanong ni Lu Zuan. Bagamat kadalasang nakikihalubilo si Lu Zuan sa industriya ng entertainment, hindi ito nangangahulugan na wala siyang alam tungkol sa matataas na antas ng bansa. Sa kabaligtaran, marami siyang alam.
Pagkatapos ng lahat, natukoy ng background ng kanyang pamilya na ang kanyang paningin ay talagang hindi isang bagay na maihahambing sa mga ordinaryong tao. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit si Chief Zhu ay mukhang napaka-confident. Bukod dito, ang aking ama at ang pinuno ng kampo na ito sa kabisera ay nakatayo na sa panig ni Chief Zhu, sabi ni Manning. Nahuli mo ang tatay ko dahil gusto mong suportahan niya si Chief Zhu. Tanong ni Lu Zuan na nakakunot ang noo. Tama, originally, there was no need to shed all pretense of cordiality. However, your father is stubborn, so wala siyang choice kundi gawin iyon. Walang itinago si Manning. Ginawa iyon ng aking ama dahil ayaw niyang tumulong sa malupit na katulad mo. Galit na sabi ni Lu Zuan. Hehe, pinanganak ka sa ganyang pamilya. Hindi mo ba alam na history is written by the victors? Hanggat aakyat si Chief Zhu sa huli, ano ang masasabi ng sinuman? Naiinis na sabi ni Manning. Well, huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Umalis muna tayo dito, sabi ni Huang Feng kay Lu Zuan. Okay, sabi ni Lu Zuan. Kung gayon, mangyaring ilabas kami. Dito, Young Master Maria. Humarap si Huang Feng kay Manning at sinabing, kung maglakas loob kang maglaruan, malalagay sa panganib ang iyong buhay. I dare not, I dare not. Sobrang pinahalagahan pa rin ni Manning ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, sina Huang Feng at Lu Zuan ay sumunod kay Manning palabas ng silid ng magkasama. May mga nagbabantay sa labas ng kwarto. Nang makita nila si Huang Feng, labis silang nagulat. Tutal wala naman silang nakitang pumasok kanina. Dapat ay si Manning at Lu Zuan lamang ang nasa silid, ngunit ngayon ay may isa pang tao. Gayunpaman, naroon si Manning, at hindi siya nagpakita ng anumang abnormalidad. Sa makatuwid, ang mga taong iyon ay hindi nagtanong ng anuman, ngunit pinanood si Manning at ang iba pa na umalis. Si Manning ay palaging isang malupit sa kampo ng militar na ito. Bagamat hindi alam ng kanyang ama kung sino ang pinuno ng kampo militar na ito, alam ng lahat ng tao rito ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, ang namamahala sa kampo na ito ay kaibigan ng kanyang ama. Sa makatuwid, karaniwang inaalagaan ni Manning si Manning. Sa pagkakataong ito, ang ama ni Manning ay tumayo sa panig ng namumunong opisyal na si Zhu, at ang pinuno ng kampo na ito ay gumawa din ng parehong desisyon. Sa ganitong paraan, naging mas malapit ang relasyon ng dalawa. Naisip din ni Manning na maaaring pigilan sila ng mga tao sa kampo para sa pagtatanong. Sa oras na iyon, tiyak na malalantad si Huang Feng, at siya ay maliligtas. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa kampo ay hindi nang ahas na pigilan ang batang master na ito. Makakaalis lang si Manning kasama sina Huang Feng at Lu Zuan ng masakit sa kanyang puso. Bukod dito, takot na takot pa rin ang puso ni Manning sa oras na ito. Natatakot siya na pagkatapos niyang umalis kasama sina Huang Feng at Lu Zuan, ang dalawang taong ito ay papatayin siya at patahimikin siya. Sa oras na iyon, wala siyang kakayahang lumaban. Gayunpaman, sa oras na ito, hawak pa rin ni Huang Feng ang kanyang pistol sa kanyang kamay, kaya hindi naglakas loob si Manning na lumaban. Nang si Manning ay puno ng kawalan ng pag-asa kasama si Huang Feng at ang iba pa sa pasukan ng kampo, isang pangkat ang pumasok. Ito ay dapat na isang pangkat na lumalabas para sa pagsasanay o ehersisyo. Bawat sundalo ay armado ng mga live ammunition. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pinuno ng pangkat na ito ay pamilyar kay Manning. Bagamat hindi kasing taas ng status ni Manning, nakakausap pa rin niya si Manning kapag nasa barak sila. Young Master Ma, saan ka pupunta? Matapos makita ng pinuno si Manning, nagkusa siyang batiin ito ng nakangiti. Ang taong ito ay tinawag na Yang Liang. Siya ay may mahusay na kakayahan at nagsumikap sa pagsasanay. Gayunpaman, alam din niya na kahit malakas siya, mahirap para sa kanya na ma-promote dahil sa kanyang ordinaryong pamilya. Sa makatuwid, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Manning, sinadya niyang makipagkaibigan kay Manning. Isa siya sa mga alipors ni Manning. Kadalasan ay napakagalang niya kay Manning. Tinulungan din siya ni Manning ng kaunti, kaya mas mabilis siyang ma-promote. Mas binigyang pansin din ni Yang Liang ang papel ni Manning. Ang dalawa ay palaging pinananatili ang isang magandang relasyon. Tuwang-tuwa rin si Manning na makita si Yang Liang. Bagamat ipinanganak ang taong ito sa kahirapan,
handa siyang magtiis sa hirap at may magandang utak. Karaniwang tinutulungan niya si Manning sa mga ideya. Baka matulungan niya si Manning. Lalabas ako para mamasyal, sabi ni Manning kay Yang Liang. Kasabay nito, patuloy siyang komandat kay Yang Liang, umaasang may ipaalala sa kanya. Si Huang Feng at Lu Zuan ay kalahating katawan ng layo kay Manning, kaya hindi nila nakita ang maliliit na galaw ni Manning. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Yang Liang, na nasa tapat ni Manning, ang maliliit na galaw ni Manning. Gusto lang niyang kumustahin ng matino, pero biglang kumirot ang puso niya. Kabanata 1504. Naalala ni Yang Liang na sinabi ni Manning noon na tense ang sitwasyon sa panahong ito. Walang pwedeng lumabas ng basta-basta. Ang mga taong ito ay lumabas dahil sa isang misyon. Hindi na kailangang lumabas ni Manning. Bukod dito, ang ekspresyon ni Manning sa oras na ito ay halatang hindi natural. Kilala ni Yang Liang ang babaeng nasa likod niya. Siya ay isang malaking bituin sa Phoenix Feather Country. Alam din niyang may gusto si Manning sa babaeng ito, pero ang lalaki naman, hindi alam ni Yang Liang. Napansin din ng maingat na si Yang Liang na tila medyo kinakabahan ang babae. Parang medyo bumilis ang paghinga niya. Medyo umiiwas ang mga mata niya nang tumingin sa kanila. Ang lalaki naman, wala siyang ipinakitang abnormalidad. Young Master Ma, pumunta na tayo. Nakita ni Huang Feng na tila may intensyon si Manning na makipag-usap sa mga taong ito, kaya pinaalalahanan niya ito ng kaunti. Go! Go! Let's go! Hinarap ni Manning si Huang Feng habang komandat kay Yang Liang. Sa oras na ito, si Yang Liang, na matalino pa, ay tila nakita na dapat magkaroon ng problema. Lihim niyang sinenyasan ang mga tao sa likuran niya habang nasa likod niya ang kamay, ngunit sinabi niyang may ngiti sa labi, Young Master Ma, ano ang pagmamadali? Kailangan mo ba ng tulong? Panipi, hindi na kailangan. Tinulungan ni Huang Feng si Manning at sinabi. Pagkatapos nito, itinulak niya si Manning gamit ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na dapat siyang magmadali at umalis. Nakaramdam ng pait si Manning sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na pigilan. Umaasa lang siya na mauunawaan ni Yang Liang sa kabilang panig ang kanyang kahulugan at mailigtas siya. Si Yang Liang ay karapat-dapat na maging isang doghead strategist. Hindi niya binaygo si Manning. Nang handa nang umalis muli si Manning sa ilalim ng paalala ni Huang Feng, biglang sumigaw si Yang Liang, gawin mo. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng at Lu Zuan na ang mga taong nakatayo sa likod ni Yang Liang ay sabay na itinaas ang kanilang mga baril at pinaputukan sina Huang Feng at Lu Zuan ng walang pag-aalinlangan. Namilog ang mga mata ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na si Manning ay tuso. Talagang kinontak niya ang mga taong ito. Hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, ngunit hindi ngayon ang oras para pakialaman ito. Agad niyang niyakap si Lu Zuan, at ang kanyang treading wave subtle steps ay tumatakbo na sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis siyang umiwas. Ang panloob na lakas ni Huang Feng ay napakalalim na sa oras na ito. Ang kanyang pagkilos sa pag-iwas ay mas mabilis at mas natural. Ang mga bala ng mga taong iyon ay maaari lamang tumama sa hangin, at hindi nila matamaan sina Huang Feng at Lu Zuan. Gayunpaman, napilitan din sina Huang Feng at Lu Zuan na magtago sa isang sulok ng kampo. Si Huang Feng ay maaaring direktang umalis, ngunit ang mga bala ng mga taong iyon ay walang mga mata. Kung lumipat siya kasama si Lu Zuan, malamang natamaan si Lu Zuan. Noong nagtatago sina Huang Feng at Lu Zuan, sinamantala na ni Manning ang pagkakataong ito upang makatakas sa tabi ni Yang Liang. Tuwang-tuwa siya nang makitang napilitang magtago sina Huang Feng at Lu Zuan sa isang sulok. Haha, gusto kong makita kung paano ka mamamatay this time. Tuwang-tuwa si Manning na makatakas mula sa yungib ng tigre. Pagkatapos nito, tinapik niya ang balikat ni Yang Liang at sinabing, Yang Liang, maganda ang ginawa mo. Pagkatapos nito, tiyak na hihilingin ko sa aking ama na tulungan kang maglagay ng magandang salita. Napakahusay mo. Dapat kang ma-promote sa mas mahalagang posisyon. Kung gayon ay magpapasalamat ako kay Young Master Maria. Masayang sabi din ni Yang Liang. Kung tutuusin, ngayon lang din siya nagsusugal. Bagamat alam niyang tiyak na may na-encounter si Manning, hindi niya alam ang partikular na sitwasyon. Sa makatuwid, ang nangyari ngayon ay may bakas ng kalikasan ng pagsusugal. Obviously, tama siyang sumugal. Hindi masama, gawin ang isang mahusay na trabaho.
Si Manning ay lubos na nasisiyahan sa saloobin ni Yang Liang. Puno ng pride ang mukha niya. Tumingin si Manning kina Huang Feng at Lu Zuan na nagtatago at hindi makagalaw. Nang isipin niya kung paano haharapin sina Huang Feng at Lu Zuan, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Naguguluhan siyang tumingin sa kanyang dibdib, ngunit nakita niyang may malaking butas doon. Unti-unting umaagos ang dugo. Ang kanyang damit ay tinina ng pula sa maikling panahon. Anong nangyari? Naisip ni Manning ang tanong na ito sa kanyang isip, ngunit halatang walang makakasagot sa kanya. Nahulog si Manning na may pagtataka sa mukha. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. May mga pagdududa at ayaw sa kanila, ngunit walang galit. Pinatay nila si Young Master Maria. Lahat, tara na at patayin natin sila. Hindi nakita ni Manning kung paano siya namatay, ngunit malinaw na nakita ito ni Yang Liang. Biglang lumabas ang ulo ng lalaking nagtatago sa sulok at may binaril sa direksyong ito. Matapos tumama ang bagay na iyon sa katawan ni Manning, madali itong dumaan. Bumagsak si Manning sa lupa at namatay sa atake ng kalaban. Dahil sa pamamaraan ni Huang Feng, medyo natakot si Yang Liang. Ang kakayahan ni Huang Feng na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Paano siya naging napakalakas? Sigurado siyang hindi baril ang bagay na iyon, kundi parang bato. Ang makapagbato ng bato at mapatay si Manning, ito ay talagang hindi kapanipaniwala sa opinyon ni Yang Liang. Siyempre, kung alam ni Yang Liang na sa Demigods and Semi-Devils, direktang pinatay ni Shu Zu ang isang tao gamit ang Pinot kapag mayroon lamang siyang panloob na lakas ni Wu Yazi, hindi na siya masyadong malito tungkol sa pagpatay ni Huang Feng kay Manning gamit ang isang bato ngayon. Para sa kasalukuyang Huang Feng, kahit isang dahon ay maaaring pumatay, pabayaan ang isang bato. Kasunod ng dagandong ni Yang Liang, ang mga sundalong nasa likuran niya ay pumunta sa lugar kung saan nagtatago sina Huang Feng at Lu Zuan. Alam din ng mga sundalo sa kampo ang sitwasyon dito at sumugod dito. Biglang nakita ni Yang Liang at ng mga kawal sa labas ang isang malaking aso na tumatakbo palabas. Pagkatapos nito, isang figure ang lumitaw. Gayunpaman, kung ito ay ang aso o ang figure, sila ay napakabilis. Bago pa sila makapag-react, sumugod na ang lalaki at ang aso sa kanilang pulutong. Pagkatapos noon, oras na para magkatay. Ang figurang iyon ay natural na si Huang Feng, at ang aso na iyon ay ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Sa orihinal, ayaw ni Huang Feng na patayin si Manning at ang mga sundalo sa labas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang naglalaro si Manning. Pagkatapos, hindi nagpapigil si Huang Feng at pinatay siya gamit ang isang bato sa lupa. Napapalibutan ng mga tao sa labas, at ang mga tao sa loob ay sumugod din. Upang ganap na makatakas kasama si Lu Zuan, maaari lamang patayin ni Huang Feng ang mga tao sa labas. Bagamat ang mga tao sa labas ay pawang sinanay na mga sundalo, sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Huang Feng at ng Silver Moon Howling Sky Wolf, hindi sila makalaban. Ang mga baril na karaniwan nilang pinagkakatiwalaan ay hindi maaaring gumanap ng anumang papel sa oras na ito. Hindi nila matamaan si Huang Feng at ang Silver Moon Howling Sky Wolf. Nang makita ni Yang Liang ang sitwasyong ito, nabigla siya sa kakayahan ni Huang Feng. Alam niya na kahit na mas marami siyang tao sa kanyang panig, hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. Sa makatuwid, palihim siyang tumakbo sa kampo habang nakikipag-ugnayan si Huang Feng sa ibang mga tao. Maraming tao sa kampo. Gaano man kalakas si Huang Feng, hindi siya nang ahas na pumasok ng mag-isa. Kabanata 1505, Bang! Si Yang Liang, na tumatakbo papasok sa kampo, ay biglang huminto. Tapos, hindi makapaniwalang tumingin siya sa sulok. Hindi sa gustong huminto ni Yang Liang, ngunit ang tiyak na sakit ang nagpatigil sa kanya. Ilang taon na siyang sundalo sa kampo, at nakakita siya ng dugo sa kanyang mga kamay. Natural na naiintindihan niya ang sitwasyon niya ngayon. Nabaril siya. Bukod dito, ang direksyon ng bala ay mula sa sulok na iyon. Oo nga, nang tumingin si Yang Liang sa sulok, hawak ni Lu Zuan ang baril gamit ang dalawang kamay. Nakatutok sa kanya ang buso. Bakas sa mukha niya ang kaba, pero pinanatili pa rin niya ang poster ng pagbaril. Ikaw talaga, hehe. Mapait na tumawa si Yang Liang, pagkatapos ay bumagsak sa lupa at namatay ng hindi sinasadya. Dati, si Yang Liang ay lubos na natakot kay Huang Feng.
Gusto lang niyang magtago sa kampo, ngunit nakalimutan niyang kasama ni Lu Zuan si Huang Feng ngayon. Ang kanyang sariling kapabayaan ay nagdulot din sa kanya ng napakasamang kahihinatnan. Nakita ni Lu Zuan si Yang Liang na bumagsak sa lupa, ngunit hindi nawala ang kinakabahang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon lang, bago umalis si Huang Feng sa sulok, ibinigay niya kay Lu Zuan ang baril na kinuha niya kay Maning para maprotektahan niya ang sarili. Si Lu Zuan ay kinakabahan ding nagtatago sa sulok, naghihintay na bumalik si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatakbo si Yang Liang sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Isa pa, nakaharap sa kanya ang likod nito. Saglit na nag-alinlangan si Lu Zuan, pagkatapos ay itinaas ang baril kay Yang Liang. Lumaki din si Lu Zuan sa compound ng militar, kaya hindi siya pamilyar sa mga baril. Madalas pa nga siyang makipaglaro sa kanila noong bata pa siya. Ngayon, si Yang Liang ay hindi malayo sa kanya, at ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Sa makatuwid, ang pagbaril ni Lu Zuan ay hindi inaasahan. Isa itong one-shot kill. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon ni Lu Zuan na pumatay ng tao, kaya hindi maiiwasan na siya ay kabahan at matakot. Sa kabutihang palad, medyo malayo pa siya kay Yang Liang, kaya hindi niya makita ng malinaw ang kahabag-habag na kalagayan ni Yang Liang. Kung hindi, baka magsuka siya. First time pumatay ng tao. Habang si Lu Zuan ay nakatitig pa rin sa katawan ni Yang Liang na tulala, ang boses ni Huang Feng ay pumasok sa kanyang mga tainga. Bagamat napakalambot nito, napatahimik agad ang nerbiyos ni Lu Zuan. Oo, tumango si Lu Zuan at tumigil sa pagtingin sa katawan ni Yang Liang. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa sandaling iyon, ang mga sundalong nakapaligid sa kanila ay lahat ay nakahandusay sa lupa. Napakatahimik ng paligid at walang kahit isang sigaw. Tumingin si Lu Zuan kay Huang Feng at nagtanong, "Okay ka lang?" "Ayos lang ako," nakangiting sabi ni Huang Feng. Napakakaunti ang mga tao, at mayroon lamang silang mga ordinaryong armas. Hindi ito inilagay ni Huang Feng sa kanyang mga mata. Kaya na dali. Oo. Ang nangyari ngayon ay nagbigay kay Lu Zuan ng bagong pag-unawa sa lakas ni Huang Feng. Sa napakaraming tao na nakapaligid sa kanya at may mga baril sa kanilang mga kamay, hindi lamang sila pinatay ni Huang Feng, talagang hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Ito ay malinaw na napakalakas. "Iyan ba ang iyong alaga?" Tumingin si Lu Zuan kay Little White at nagtanong. Ngayon lang, nasa tabi niya si Huang Feng at hindi nakita kung paano lumitaw si Little White. Akala niya ay dumating si Little White kasama si Huang Feng, ngunit dito siya nagtatago para hintayin sila. "Kaibigan ko," sabi ni Huang Feng. Sa kanyang puso, si Little White ay hindi kasing simple ng isang alagang hayop. Bilang karagdagan, naiintindihan din ni Little White ang kanyang mga salita. Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang lobo ay higit na katulad ng isang pagkakaibigan. Tumango si Lu Zuan at hindi na nagsalita pa. Agad na umalis ang dalawa sa kampo, nakakita ng kotse sa labas, at nagmaneho ng diretso sa Gawking Village na binanggit ni Maning noon. Ang Gawking Village ay hindi masyadong malayo sa kampo kung saan naroon ngayon si Huang Feng at ang iba pa. Wala pang 20 minutong pagmamaneho ay dumating na ang dalawa. Pagkatapos noon ay pinili nilang dalawa na maglakad. Kung tutuusin, secret base ang lugar na pupuntahan nila. May ililigtas sila, kaya hindi sila makagawa ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, ang lihim na base ay mas nababantayan. Nagkatinginan silang dalawa sa malayo at nakita nila ang maraming bantay. Ang mga ito ay ang mga nasa ibabaw lamang. Hindi nila alam kung gaano karaming mga nakatagong gwardya ang naroon. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Huang Feng na iwanan si Lu Zuan sa labas at pumasok ng mag-isa. "You stay outside. It is convenient for me to go in alone," sabi ni Huang Feng kay Lu Zuan. Okay, hindi tumutol si Lu Zuan sa pagkakataong ito. Alam niya ang kanyang sariling kakayahan. Kung sumunod siya, magdudulot lang siya ng gulo. Sa makatuwid, mas mabuting manatili sa labas at bawasan ang ilan sa pressure kay Huang Feng. Si Huang Feng ay may manager, na kinuha ni Lu Zuan sa hotel noon, kaya hindi siya naglakas loob na iwan si Lu Zuan mag-isa sa labas. Sinabi niya sa kanya, "Hahayaan kong manatili si Little White sa iyo. Kung may anumang panganib, malulutas nito ito." Pagkatapos, sinabi ni Huang Feng kay Little White, "Little White, manatili ka at alagaan mo siya.
Huwag mong hayaang masaktan siya ng sinuman, okay? Napakataong tumanggo si Little White, at hindi tumanggi si Lu Zuan. Kung tutuusin, nakita rin niya ang pagganap ni Little White noon. Kung siya ay dadalhin muli, magdudulot ito ng problema kay Huang Feng. Sa paligid ng Little White, ito ay mas mabuti. Matapos ayusin si Lu Zuan, muling nagpunta si Huang Feng sa secret base. This time, ginamit pa rin niya ang stealth skill ng thief. Ang kasanayang ito ay lubos na kapakipakinabang, at dahil ginamit ni Huang Feng ang kasanayang ito ay na-upgrade na ngayon sa pinakamataas na antas. Hindi lang masyadong mahaba ang tagal, ngunit mas maikli din ang oras ng cooldown. Kasabay nito, mas maganda ang stealth effect. Maaari pa nga nitong direktang alisin ang anino sa lupa, na ginagawang mas mahirap para sa mga tao na mahanap siya. Si Huang Feng ay maayos na lumapit sa pasukan ng sikretong base. Sa daan, marami siyang nakitang mga nakatagong bantay. Ang bilang ng mga nakatagong gwardya ay higit pa sa bilang ng mga taong nagbabantay sa harapan. Napabuntong hininga si Huang Feng. Talagang mahigpit ang seguridad dito. Gayunpaman, kahit na mayroong maraming mga nakatagong gwardya, hindi nila mahanap ang lokasyon ni Huang Feng. Ligtas pa ring nakarating si Huang Feng sa pasukan. Gayunpaman, kung paano pumasok sa lihim na base ay isa pang problema. Ang sikretong baseng ito ay isang malaking bahay. Ang lugar ay mas malaki kaysa sa villa na nakita ni Huang Feng dati, at may pintong bakal sa harap. Kung gustong pumasok ni Huang Feng, maaari lamang siyang pumasok sa pintong ito. Kung gusto niya itong sirain ng marahas, tiyak na matutuklasan siya. Maaari ko lang piliin na kumilos ng padalos-dalos at alerto ang kalaban. Si Huang Feng ay nakatayo sa parehong lugar at bamulong. Walang kahit isang lugar na mapagtatagwan, kaya walang pagpipilian si Huang Feng kundi ipakita ang kanyang sarili sa mismong lugar. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng hand grenade na inagaw niya kanina sa storage ring niya. Kailangang malaman ng isa na si Huang Feng ay nakapatay lang ng maraming tao sa labas ng kampo, kaya naisip niya na maaaring kailanganin niya ang mga baril mamaya. Kaya nakolekta siya ng maraming armas at bala, pati na rin ang maraming hand grenade. Inihagis ni Huang Feng ang granada sa lugar kung saan matatagpuan ang mga nakatagong gwardya. Ang tao ay sumabog sa lugar, at ang malaking pagsabog ay nakakuha din ng atensyon ng mga tao sa paligid. Parehong nakita ito ng bukas at nakatagong mga bantay. Gayunpaman, lumitaw si Huang Feng sa loob ng napakaikling panahon, wala pang 2 segundo. Pagkahagis ng granada, naging invisible na naman siya kaya hindi siya nakita ng mga tao sa paligid. O baka naman nakita nila siya, pero anino lang ang nakikita nila. Matapos mawala si Huang Feng, inisip pa ng mga taong iyon na may nakikita sila. Kabanata 1506. Atake ng kaaway. Bilasan mo at isumbong mo. May pumipilit na pumasok sa base. Napatay ang isang hidden sentry. Walang nahanap na target. Panipi. Naging abala kaagad ang mga bantay. Mahigit kalahati ng mga nakatagong gwardya sa labas ng base ay lumabas upang hanapin ang anino ng kalaban, habang ang kabilang bahagi ay nagtatago pa rin sa dilim, palihim na naghahanap. Ang paghahanap sa mga nakatagong gwardya ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Sa oras na ito, binuksan ang tarangkahan ng base, at ang mga grupo ng mga ganap na armadong sundalo ay tumakbo palabas at nagsimulang sumama sa paghahanap. Pagkalabas ng mga sundalo, muling isinara ang tarangkahan ng base. Gayunpaman, halatang hindi alam ng mga taong iyon na sa maikling panahon na iyon, may nakalusot na sa base. Nang muling magsara ang gate, si Huang Feng ay nasa base na. Pagdating niya sa base, nakita ni Huang Feng kung ano ang hitsura nito sa loob. Marami pa ring tao sa loob, ang iba ay nakasuot ng uniforme ng sundalo, nagpapatrol, at ang iba ay nakasuot ng puting Amerikana. Abala rin sila, ngunit hindi alam ni Huang Feng kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang sikretong baseng ito ay talagang isang research institute. Mayroong lahat ng uri ng pananaliksik na isinagawa sa loob, kabilang ang mga armas, teknolohiyang pang-industriya, at maging ang mga virus. At ang institusyong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng pinuno ng zoo na iyon. Masasabi rin na ito ang pugad ng pinuno ng zoo na iyon. Naglakad-lakad si Huang Feng sa lugar na ito.
Hindi niya inaasahan na ikukulong ng mga taong iyon ang ama ni Lu Zuan at iba pang mga kamag-anak sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi mukhang isang selda ng bilangguan, ngunit mas parang isang formal na institusyong pananaliksik. Si Manning kaya ay nagsinungaling sa akin. Si Huang Feng ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Sa oras na ito, matagal nang naghahanap si Huang Feng sa loob, ngunit wala pa rin siyang mahanap na lugar na maaaring ikulong ang mga tao. Pumasok pa nga siya sa maraming maliliit na silid, ngunit wala pa rin siyang mahanap. Masasabing hinanap niya ang halos lahat ng lugar, at wala man lang kaina-hinalang taong nakakulong dito. Ang mga puting Amerikana ay abala sa lahat ng dako. Habang nag-iisip si Huang Feng kung oras na ba para lumabas, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Ang mga taong iyon ay pinindot sa isang kahoy na stand na hindi kalayuan sa Huang Feng, at pagkatapos ay ang dingding ay talagang nabasag mula sa gitna. Pagkatapos, nagsimulang pumasok ang mga taong iyon. Natigilan si Huang Feng. Hindi niya akalain na may secret room pala dito. No wonder hindi niya ito mahanap. Kahit anong pilit niya, masyadong malalim ang itinago ng button. Kaya, mabilis na naglakad si Huang Feng ng ilang hakbang at sinundan ng mga taong iyon. Bago pumasok si Huang Feng, sarado na muli ang dingding. Walang kahit isang puwang sa ibabaw. Ito ay simpleng perpekto. Sa oras na ito, isang elevator ang lumitaw sa harap ni Huang Feng. Pumasok ang mga taong iyon sa elevator, at sinundan sila ni Huang Feng. Pagkapasok, malapit na siya sa kanto. Buti na lang at malaki ang elevator na ito, at nasa ilang lugar din ang mga iyon, kaya walang nakapansin na may isa pang tao sa elevator sa oras na ito. Malinaw na naramdaman ni Huang Feng na ang elevator ay hindi paakyat, ngunit pababa. Sa katunayan, ito ay hindi kakaiba. Nang nasa labas si Huang Feng, nakita niyang napakataas ng lugar na ito. Kung ang elevator ay tumaas, hindi ito lalayo. Gayunpaman, mayroong maraming espasyo sa ibaba. Naramdaman pa ni Huang Feng na nasa ilalim siya ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 metro. Klang! Sa isang tunog, huminto ang elevator. Si Huang Feng ang unang nag-walk out. Pagkatapos, nakakita siya ng blind spot ng surveillance at nagkusa siyang lumitaw. Nang matapos ang cooldown, muli siyang nagtago at tumingin sa paligid. Ito ay dapat na isang mahalagang bahagi ng sikretong baseng ito. Puno ng mga armadong tauhan ang paligid. Ang aura na naramdaman ni Huang Feng mula sa mga taong ito ay mas mabigat pa kaysa sa mga naunang tao. Malinaw, ang mga taong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga tao sa itaas. Naghanap si Huang Feng habang siya ay naglalakad, at sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakita siya ng isang silid kung saan nakakulong ang mga tao. Mula sa bintana sa pintuan ay kitang-kita niya na may ilang tao sa loob. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi mga mananaliksik, at hindi rin sila mga armadong tauhan. Mayroong kahit isang babae na medyo kamukha ni Lu Zuan. Pwede ba itong mga taong ito? Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Nang papasok na si Huang Feng at tanungin ang mga taong ito tungkol sa sitwasyon, dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Ang pinuno ng grupong ito ay nakasuot ng suit at may kakaibang aura. Gayunpaman, nakaramdam si Huang Feng ng malungkot na pakiramdam mula sa kanya. Sa tabi ng taong ito ay may mga taong nakasuot ng uniforme ng militar. Dalawa sa kanila ay walang dalang armas, habang ang iba ay kumpleto sa armas. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan din ng mga maskara, na nag-iiwan lamang ng isang pares ng mga mata. Buksan mo ang pinto. Naglakad ang mga taong iyon sa silid kung nasaan si Huang Feng, at sinabi ng pinuno. Kaagad, isang sundalo ang lumapit sa gilid at binuksan ang pinto ng silid. Nag-file ang mga taong iyon, at nakihalo rin si Huang Feng. Nang makita ng mga tao sa loob ang mga taong ito na dumarating, parang hindi nila sila nakita. Nakaupo lang sila doon nang hindi gumagalaw. Lu Zifeng, General Lu, napag-isipan mo na ba ito? Hanggat pumayag kang sumama sa amin, maaari kang umalis kaagad sa lugar na ito, at hindi madadami ang iyong pamilya. Magiging general ka pa rin, at hindi bilanggong gaya mo ngayon. Bukod dito, personal kitang sasamahan sa pag-inom at paghingi ng tawad, sabi ng lalaking nakasot sa mga tao sa loob na may ngiti sa labi. Oo naman, nandito ang ama ni Lu Zuan. Nang marinig ni Huang Feng ang kanyang pangalan, alam niyang hindi siya nakahanap ng maling tao.
Ayon sa edad ng mga taong ito, matutukoy din niya kung sino si Lu Zifeng. Humph! Malamig na bamhantong hininga si Lu Zifeng, ngunit walang sinabi. Walang kahit kititing na takot sa mukha niya. Lu Zifeng, kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, kailangan mong isipin ang pamilya mo. Gusto mo bang makita silang nagdurusa kasama ka? Walang pakialam na sabi ng pinuno. Pinangalan ng Zhu, ano? Sa palagay mo ang aming pamilyang Lu? Sa tingin mo ba ay takot na takot sa kamatayan ng ating pamilyang Lu? Sabi ng isang binata, siyempre mabait ang mga tao ng Lu family. Sinabi ng pinuno, na pinangalan ng Zhu sa bibig ng binata, gayunpaman, dapat ninyong malaman na sa mundong ito, may mga bagay na mas masakit kaysa kamatayan. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Siyempre, alam nila na ang kamatayan ay hindi ang pinakakahilahilakbot na bagay. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Zhu Xiong, huwag kang masyadong lumayo. Tumingin si Lu Zifeng sa pinuno na may malungkot na mukha at sinabi, kung talagang lumagpas ako sa linya, hindi ka sana nabubuhay at sumipa ngayon. Ang pinuno, si Zhu Xiong, ay nagsabi, gayunpaman, ang aking pasensya ay limitado. Sana ay hindi mo hamanin ang aking pasensya. Kabanata 1508, sino ka? Bakit ka nandito? Maraming nakita si Zhu Xiong at ang dalawa pa. Bagamat nagulat sila sa biglang pagsulpot ni Huang Feng at mabangis na paraan para patayin ang kanilang entourage, kalmado pa rin sila sa ibabaw. Bakit lahat kayo nagtatanong ng ganyan? Walang magawang sinabi ni Huang Feng, sa madaling salita, kaibigan ako ng kanyang anak, at narito ako para iligtas siya. Itinuro ni Huang Feng si Lu Zifeng at sinabi, kaibigan ka ni Zuanir. Si Lu Zifeng ay medyo nalilito, at tumingin kay Huang Feng na may pagtataka. Oo, tumango si Huang Feng, ngunit sa kanyang puso, naisip niya na sila ni Lu Zuan ay maituturing na magkaibigan. Bagamat matagal na silang hindi magkakilala, hindi naman naging mababaw ang pagkakaibigan nila. Kamusta si Zuan? Tanong ni Lu Zifeng na may pag-aalala. Ayos lang siya, naghihintay sa iyo sa labas, sabi ni Huang Feng. Imposible, tinuro ni Ma Pengzeng si Huang Feng at sinabing, nagsisinungaling ka. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa anak ko. Nahuli na si Lu Zuan. Paano siya nasa labas? Anong silbi ng pagsisinungaling mo? Bakit hindi ka tumawag ulit at magtanong? Tawagan ang iyong anak at tingnan kung nagsisinungaling ako, sabi ni Huang Feng nang hindi nagmamadali. Inilabas talaga ni Ma Pengzeng ang kanyang telepono at tatawag na sana. Nais siyang pigilan ni Lu Zifeng at ng iba pa, sa takot na baka samantalahin ni Ma Pengzeng ang pagkakataon na tawagan ng mga tao sa labas. Sa kasong iyon, sila ay nasa panganib. Gayunpaman, walang pakialam si Huang Feng. May tiwala siya na kaya niyang patayin ang mga taong ito sa harapan niya bago pa man sumugod ang mga tao sa labas. Hindi alam ni Ma Pengzeng kung masyado siyang nag-aalala sa kanyang anak at kay Lu Zuan, o hindi niya naisip na humingi ng tulong sa labas. Tinawag lang niya ang kanyang anak. Gayunpaman, walang sumasagot sa telepono. Habang lumilipas ang panahon, lalong pumangit ang mukha niya. Siguradong hindi magsisinungaling ang anak niya sa kanya. Sa madaling salita, si Lu Zuan ay talagang nahuli noon. Ngayon, tila si Lu Zuan ay iniligtas ni Huang Feng o ng taong nasa likod niya. Nagsimulang mag-alala si Ma Pengzeng tungkol sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak ang nakahuli kay Lu Zuan. Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ni Ma Pengzeng na may pangit na mukha. Naririnig ng mga tao sa paligid niya ang panginginig at tensyon sa boses niya. Bagamat si Ma Pengzeng ay nasa mataas na posisyon, mayroon lamang siyang isang anak, si Manning. Sa katunayan, marami siyang babae, ngunit sila ay baog o may mga anak na babae. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay si Manning, kaya palagi niyang inispoil si Manning, na humantong sa masamang ugali ni Manning sa kampo ng militar. Ngayong nasa panganib ang kanyang nag-iisang anak, natural na nag-aalala si Ma Pengzeng. Siya, patay na. Siya, casual na sabi ni Huang Feng. Patay. Biglang lumuwa ang mga mata ni Ma Pengzeng. Napatingin siya kay Huang Feng nang may pagtataka. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Oo, patay na siya. Sinabi ni Huang Feng, originally, hindi ko siya gustong patayin. Gusto ko lang siyang gamitin bilang bihag para umalis sa kampo ng militar.
Gayunpaman, ang iyong anak ay maraming ideya. Gusto niya talagang makipagsanib puwersa sa mga tao sa kampo ng militar para patayin ako. Pagkatapos ay maaari lamang akong maging walang awa. Ikaw, ipaglalaban kita. Matapos kumpirmahin ni Ma Pengzeng na hindi siya mali ang narinig, sumugod siya kay Huang Feng na may mabangis na mukha. Sa oras na ito, nawalan siya ng malay dahil sa galit. Siya ay napakatanda na at hindi na maaaring magkaanak. Sa madaling salita, kailangan niyang wakasan ang linya ng kanyang pamilya. Ang gayong suntok ay masyadong malaki para kay Ma Pengzeng. Napakalaki nito kaya hindi niya matanggap. Pagtingin kay Ma Pengzeng na nagmamadaling lumapit sa kanya, hindi gumalaw si Huang Feng. Nang makarating si Ma Pengzeng sa kanyang tabi, ikinaway ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay. Para siyang may lakas ng 1,000 katais, ang katawan ni Ma Pengzeng ay agad na pinalipad, bumagsak sa pader sa tabi niya. Dahil sa napakalaking impact ay napaluwa siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos nito, sa isang putok na tunog, nahulog siya sa lupa, nawalan ng malay. Ang salpok ay ang demonyo. Sabi ni Huang Feng nang hindi tumitingin sa katawan ni Ma Pengzeng. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng na sa oras na ito, ang kanyang itsura ay ang tunay na demonyo sa mga mata ng ibang naroroon. Masyadong exaggerated ang kanyang kakayahan, lampas sa kaalaman ng lahat ng naroroon. Dapat itong malaman na si Ma Pengzeng ay tumitimbang ng higit sa 100 libra. Bilang resulta, ikinaway na lamang ni Huang Feng ang kanyang kamay at lumipad palabas si Ma Pengzeng. Bukod dito, direktang lumipad siya 4 o 5 metro ang layo, tumama sa pader, at nahimatay. Tila kung walang pader, si Ma Pengzeng ay maaaring lumipad ng mas malayo. Tao pa rin ba siya? Ahem, friend, mag-usap tayo ng maayos. Umubo si Zhou Xiong para pakalmayan ang sarili. Alam niya na sa harap ng isang master na tulad ni Huang Feng, walang puwang para sa kanya upang lumaban. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ang magpalipas ng oras at ipaalam sa mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Hindi ko alam kung gaano kalapit ang relasyon mo at ni Luzuan, ngunit kung pumayag kang sumama sa tabi ko, maipapangako ko sa iyo ang kaluwalhatian, kariligan, at kayamanan. Maganda si Luzuan, ngunit kapag naabot ko na ang tuktok, mahahanap kita ng anumang uri ng kagandahan na gusto mo. Hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay na pabigla-bigla para kay Luzuan, sabi ni Zhou Xiong. Malinaw, gustong sulsulan ni Zhou Xiong si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, hindi pa magkakilala sina Huang Feng at Lu Zifeng noon, na nangangahulugan na si Huang Feng ay hindi inayos ni Lu Zifeng na nasa tabi ni Luzuan. Malamang na si Huang Feng ay natagpuan ni Luzuan mismo. Dapat ay hinahangaan ni Luzuan si Huang Feng, kaya tinulungan niya si Luzuan. Sa makatuwid, nais ni Zhou Xiong na gumamit ng pera at magagandang babae. Siyempre, kung pumayag si Huang Feng na sumama sa kanya, wala siyang balak na bigyan siya ng ilang katayuan. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao na kasing lakas ni Huang Feng. Gayunpaman, nang marinig ni Huang Feng ang kanyang sinabi, tumanggi siya ng hindi nag-iisip. Nangako na ako kay Luzuan na ililigtas ko ang kanyang pamilya. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya. Wag na. Kung ano man ang maibigay sa iyo ng babaeng iyon, kaya ko ring ibigay. At saka, kung talagang gusto mo siya, huhulihin ko siya at ibibigay ko sa iyo kapag nagtagumpay ako, hindi pa rin sumuko si Zhou Xiong. Paumanhin, ngunit ang iyong mungkahi ay hindi kumikilos sa akin, sabi ni Huang Feng nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, napansin ni Huang Feng na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Zhou Xiong ay tila may ginagawa. Bagamat ito ay maliit at magaan, napansin pa rin ito ni Huang Feng. Bang! Ngumiti si Huang Feng at nawala sa susunod na segundo. Pagkatapos nito, ang taong namamahala sa rehiyon ng militar sa kabisera ay lumipad sa pader at nahimatay tulad ni Ma Pengzeng. Kalimutan mo na to. Stop grumble. Sabay tayong himatayin. Tumingin si Huang Feng kay Zhou Xiong, na natakot, pagkatapos ay tinapik ang kanyang ulo. Si Zhou Xiong ay nahimatay din. Kabanata 1509. Nang makitang nahimatay ang tatlo, ipinalakpak ni Huang Feng ang kanyang mga kamay bilang kasiyahan. Pagkatapos, lumingon siya sa mga natulala na tao ng pamilya Lu at sinabing, "Okay, pwede na tayong lumabas." Okay, bumalik sa katinuan si Lu Zifeng at tumugon kay Huang Feng.
Marami na siyang nakita noon, ngunit hindi pa siya nakakita ng taong kasing lakas ni Huang Feng. Hindi maiwasang mapatulala siya. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay kaibigan ng kanyang anak na babae. Bagamat nabigla siya sa kakayahan ni Huang Feng, hindi siya natakot. Ganoon ba talaga ang sinabi ni Zhu Xiong? Pumayag ba ang taong ito na iligtas sila dahil gusto niya si Zuan Er? Naisip ni Lu Zifeng sa kanyang sarili habang siya ay bumangon. Ang mga tao ng pamilya Lu na nakakulong sa lugar na ito ay isa-isang humakbang upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Huang Feng. Hindi pa man sila nakakaalis sa lugar na ito, tuwang-tuwa pa rin sila dahil malaki na ang pag-asa nilang makaalis sa lugar na ito. Pagkatapos noon, ilang kabataan ng pamilyang Lu ang lumapit at tinulungan ang 3 tao na na-knockout ni Huang Feng. Ang mga taong ito ang naging susi sa kanilang pagtakas. Sila ay mahalagang hostage, kung hindi, talagang mahihirapan silang makaalis sa lugar na ito na binabantayan ng husto. Siyempre, kung si Huang Feng lang, walang magiging problema. Gayunpaman, sa mga tao ng pamilyang Lu, magkakaroon ng maraming problema. Kung may aksidente, baka mas marami ang nasawi. Ang dahilan kung bakit pinatalsik ni Huang Feng si Zhu Xiong at ang 2 pang tao ay dahil naranasan niya ang pagkatalo mula kay Maning noon. Sino ang nakakaalam kung ang mga taong ito ay maglalaro muli ng anumang mga trick? Ito ay mas maginhawa upang patumbahin sila. Matapos may handa ang lahat, unang binuksan ni Huang Feng ang pinto. Nang makita ng mga sundalo sa labas si Huang Feng na lumitaw, halatang natigilan sila. Pagkatapos, inikat nila ang kanilang mga bibig at itinuro si Huang Feng. Papayuko sa iyo na huwag barilin. Tingnan mo kung sino ito, sabi ni Huang Feng. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Feng, kinaladkad na ng 2 disipulo ng pamilya Lu si Zhu Xiong palabas. Tinutukan pa ng isa sa kanila ng baril si Zhu Xiong. Huwag mong barilin. Kung hindi, mamamatay siya. Sabi ng alagad ng Lu clan. Agad namang nag-atubili ang mga sundalo sa labas. Walang nang ahas na bumaril. Kung hindi, kahit napatayin nila si Huang Feng at ang iba pa, kung ma-accident si Zhu Xiong, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Pagkatapos, nang ilabas ng pamilya Lu ang 2 pang bihag, ang mga tao sa labas ay tuluyan ng sumuko sa ideya ng pagbaril. Ang ilan sa mga pinuno ay nasa ilalim na ng kontrol ng pamilya Lu. Sinong maglalakas loob na bumaril? Si Huang Feng at ang iba ay pumasok sa elevator at tumungo sa lupa. Nang pumasok ang lahat sa elevator, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na gumaan ang pakiramdam ng iba. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming tao na nakatutok sa kanila ng baril, hindi sila kalmado gaya ni Huang Feng. Hindi maiwasang makaramdam sila ng kaba. That scared me to death. This is the first time na napakaraming baril ang nakatutok sa akin, sabi ng isang binata mula sa pamilyang Lu. Ako din, sabi nung isa. But we have hostages in our hands. They won't dare to shoot. Huwag maging pabaya, babala ni Lu Zifeng. Hindi pa tayo lubusang nakakawala sa panganib. Panatilihin ang iyong espiritu. Nakuha ko, si Huang Feng ay hindi rin ng ahas na maging pabaya. Sa sitwasyong iyon ngayon lang, kung sabay-sabay na nagpaputok ang mga iyon, nasa panganib din siya. Sa kabutihang palad, ang mga taong iyon ay hindi gumawa ng isang impulsive na desisyon. Pagkarating ng lahat sa unang palapag, naranasan nila ang parehong sitwasyon tulad ng dati. Bukod dito, maaaring naabisuhan sila ng mga tao sa ibaba. Pagbukas pa lang ng pinto ng elevator, nakita ng lahat ang mga itim na muzzles. Ang ganitong eksena ay natakot sa ilang kabataan mula sa pamilya Lu. Medyo nanginginig ang mga kamay nilang hawak ang mga sandata. Gayunpaman, si Lu Zifeng, pagkatapos ng lahat, ay isang taong nakakita ng malalaking eksena. Sa harap ng ganoong sitwasyon, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na takot. Huwag kang kabahan. Dahan-dahan kang maglakad, bulong ni Lu Zifeng sa mga kabataan ng pamilya Lu. Sure enough, pagkalabas nila ng elevator, dahan-dahan silang naglakad. Itinutok lang ng mga sundalo sa labas ang kanilang mga baril kay Huang Feng at sa iba pa at gumalaw kasama nila. Hindi sila naglakas loob na basta-basta magpabaril. Umalis, umatras kayong lahat. Isang binata mula sa pamilyang Lu ang sumigaw sa mga sundalo. Hindi siya pinakinggan ng mga sundalo. Mabagal pa rin silang gumalaw kasama siya. Wala man lang masyadong pagbabago sa mga ekspresyon nila. Bang! Hindi nag-atubili si Huang Feng.
Kinuha niya ang baril at binaril ang binti ni Ma Pengzeng. Direktang nagising si Ma Pengzeng dahil sa matinding sakit, at patuloy na sumisigaw ang kanyang bibig. Hindi sinasadya ni Huang Feng si Ma Pengzeng, ngunit si Ma Pengzeng ang nagkataon na siya ang pinakamalapit kay Huang Feng, kaya malas lang siya. Papatayin kita, papatayin kita, angal ni Ma Pengzeng kay Huang Feng. Siya ay isang tao na nakakita ng maraming malalaking eksena. Dahil bigla niyang nalaman ang balita ng pagkamatay ng kanyang anak, halatang nabigla siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Pagkatapos, sinabi niya sa mga kawal na nakapaligid sa kanya, umalis kayo, o mamamatay silang lahat. Bahagyang nag-alinlangan ang mga sundalo at bahagyang umatras. Gayunpaman, hindi sila masyadong umatras. Nakatitig pa rin sila kay Huang Feng at sa iba pa. Sa oras na ito, ang mga sundalo na nasa ilalim ng lupa ay sumakay din sa elevator. Parami ng parami ang mga tao na nakapaligid kay Huang Feng at sa iba pa. Sa oras na ito, napagtanto ng lahat na talagang napakaraming sundalo ang nakatago sa lihim na baseng ito. Tinansya ni Huang Feng na mayroong libu-libong tao sa kanyang harapan. Alam din ni Huang Feng na hindi na niya magagawang pukawin ang mga taong ito sa harapan niya. Hindi naging madali ang pag-atres sa kanila ng kaunti, kaya sinenyasan niya ang pamilya Lu at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Nang lumabas ang lahat, matagumpay silang nakahanap ng ilang sasakyan. Nahuli ni Huang Feng si Ma Pengzeng at personal na tinutukan ito ng baril. Bagamat napakadali para sa kanya na patayin si Ma Pengzeng nang walang baril, malinaw na mas mabuting gumamit ng baril para ituro si Ma Pengzeng sa oras na ito. Mauna ka, darating ako mamaya, sabi ni Huang Feng kay Lu Zifeng at sa iba pa. Hanggat umalis si Lu Zifeng at ang iba pa, napakadali para kay Huang Feng na umalis. Nang mag-isa, paano kaya? Ayaw ni Lu Zifeng na manatili si Huang Feng at makipagsapalaran. Bagamat napakalakas ni Huang Feng, sa harap ng napakaraming mga kaaway, mahirap mabuhay kahit na ang kanyang mga kasanayan ay mahusay. I am fine. After you leave, kaya kung tumakas mag-isa. Sinabi ni Huang Feng, huwag nang mag-alinlangan pa. Wala nang maraming oras. Alam ni Huang Feng na ang mga kawal na ito sa kanyang harapan ay maaaring pumili ng baril anumang oras. Hindi ibig sabihin na ligtas sila sa mga bihag. Bawat segundong na natili sila rito ay isa pang segundo ng panganib. Sige, ingat ka, hihintayin ka namin sa harap. Si Lu Zifeng ay hindi isang taong hindi mapag-aalinlanganan. Alam din niya na si Huang Feng ang pinakamagaling sa eksena, at ang posibilidad na makatakas ay ang pinakamataas. Sa makatuwid, ito na ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Huang Feng na manatili. Kabanata 1510. Bang! Nang sumakay na ang mga tao mula sa pamilya Lu sa kotse, isang putok ng baril ang narinig. Si Ma Pengzeng, na nagmumura kay Huang Feng, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tapos, may nakita siyang malaking butas sa dibdib. Patuloy na umaagos ang dugo. Tumingin si Ma Pengzeng sa malayo na may ilang pagdududa. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit siya binaril ng mga taong ito? O kaya, gusto nilang patayin si Huang Feng, ngunit hindi sila nagpuntirya ng maayos. Gayunpaman, malinaw na walang makakapagbigay sa kanya ng sagot. Nang mabuo ang pag-aalinlangan na ito sa kanyang isipan, nalagutan na siya ng hininga. Nagulat din si Huang Feng sa biglaang pagbaril na ito. Wala siyang naramdaman kahit kititing na panganib ngayon lang. Sa madaling salita, hindi nakatutok sa kanya ang putok ngunit tumama kay Ma Pengzeng matapos itong sumablay. Sa halip, direktang itinutok ng kabilang partido si Ma Pengzeng at pinaputukan. Kung hindi, kapag siya ay tinutukan, mararamdaman niya ang panganib. Dahil dito, nalito si Huang Feng. Bakit binaril ng mga taong iyon si Ma Pengzeng? But then, may naintindihan siya. Inihagis niya si Ma Pengzeng, na patay na sa kanyang kamay, at nagtago sa malayo. Sabay sigaw, "Go!" Wala silang pakialam sa kaligtasan ng hostage. Nang marinig ng mga tao ng pamilyang Lu ang putok ng baril, naisip nila na may bumaril kay Huang Feng. Ngayong narinig na nila ang sigaw ni Huang Feng, bagamat pakiramdam nila ay hindi ito kapanipaniwala, hindi sila nang ahas na mag-antala. Agad nilang pinaandar ang sasakyan, naghahanda na sa pagtakas. Sa kabutihang palad, hindi lang si Huang Feng at ang mga tao ng pamilya Lu ang natulala ngayon lang. Nagulat din ang mga sundalo sa biglaang putok na ito.
Bagamat gusto ng ilan sa kanila na pigilan si Huang Feng at ang iba pa, hindi sila nang ahas na bumaril ng padalos-dalos. Kaya naman, ang biglaang putok na ito ay natakot sa kanila. Shoot! Buksan ang apoy at patayin silang lahat. Pinatay na nila si Leader Zhu. Ang bihag sa kanilang mga kamay ay peke. Panipi. Sa oras na ito, biglang may sumigaw mula sa itaas, at may isang sniper na nakahiga sa tabi ng taong iyon. Ang putok na ikinamatay lang ni Ma Pengzeng ay pinaputukan niya. Noong una, nakinig siya sa utos ng katabi niya at gusto niyang patayin muna si Ma Pengzeng para walang pag-aalinlangan ang mga tao sa ibaba, at pagkatapos ay barilin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi inaasahan ng taong ito na napakabilis ng reaksyon ni Huang Feng. Agad niyang napagtanto ang panganib at umiwas. Bukod dito, ang bilis ng paggalaw ni Huang Feng ay napakabilis. Niwala siyang oras para puntirya. Noon lang napagtanto ng mga kawal sa ibaba na ang taong sumigaw ay ang pangalawang pinuno ng sikretong baseng ito. Kasabay nito, isa rin siya sa mga upper echelons ng Phoenix Feather Nation. Dahil nagsalita na siya, natural na walang pag-aalinlangan ng mga sundalo. Napakaganda ng relasyon niya kay Leader Zhu. Kung sinabi niyang patay na si Leader Zhu, siguradong patay na siya. Sa makatuwid, ang mga sundalong iyon ay walang kabuluhang binaril ang kotse na aalis ng pamilya Lo. Kung wala ang pagpigil ng hostage, wala silang pag-aalinlangan. Gusto lang nilang patayin ang lahat ng mga taong iyon. Sa oras na ito, pinaandar na ng mga tao ng pamilya Lo ang sasakyan at umalis, ngunit hindi sila ligtas. Sa oras na ito, sunod-sunod ding sumakay sa kotse ang mga sundalong iyon at hinabol ang mga tao ng pamilya Lo. Nang makita ang mga sasakyan na humahabol sa mga tao ng pamilya Lo, ang tao sa itaas ay nagpakita ng bakas ng isang kampante ng ngiti. Ang mga tao ng pamilya Lo ay napapaligiran ng mga taong ito, kaya sila ay napahamak. Ang mabuti pa ay ang Zhu Xiong at ang iba pa ay mamamatay din sa paghabol. Pagkatapos, maaari niyang itulak ang bagay na ito sa mga tao ng pamilya Lu, at wala siyang anumang responsibilidad. Sa katunayan, alam ng pangalawang pinuno ng sikretong baseng ito na si Zhu Xiong ay buhay pa. Gayunpaman, sa kanyang puso, una niyang naisip na siya ay mas malakas kaysa kay Zhu Xiong, kaya dapat niyang palitan si Zhu Xiong. Sa una, hindi siya makahanap ng pagkakataon na gawin ito. Sa hindi inaasahan, ang mga tao ng pamilya Lu ay nagpadala sa kanya ng pagkakataon. Hanggat patay na si Zhu Xiong, maaari niyang sakupin ang mga puwersa ni Zhu Xiong at maging unang pinuno ng Phoenix Feather Nation. Kung tutuusin, palagi siyang naging backbone ng puwersa ni Zhu Xiong. Maliban kay Zhu Xiong, siya ang pinakamakapangyarihang tao. Ngayong patay na si Zhu Xiong, natural na niyang mamanahin ang kanyang puwersa. Sa pag-iisip nito, bahagyang nakaramdam siya ng pananabik. Inaasahan niyang papatayin ng mga sundalong iyon si Zhu Xiong sa lalong madaling panahon. Siyempre, mas mabuti kung ang mga tao ng pamilyang Lu ay namatay na kasama niya. Ngayon mo lang ba pinatay ang taong iyon? Sa oras na ito, naalala ng pangalawang pinuno ng sikretong baseng ito ang binata na kaka-hostage lang kay Ma Pengzeng. Nakita rin niyang napakabilis ng reaksyon ng binata. Hindi lang mabilis ang kilos niya, napakabilis din ang isip niya. Naunawaan niya ang mga pagbabago sa sitwasyon ng napakabilis. Hindi, nawala siya, sabi ng sniper. Sa oras na ito, hinahanap pa rin niya si Huang Feng. Gayunpaman, nang dumaan si Huang Feng sa isang puno ngayon, hindi na siya muling nagpakita. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Hindi kaya nagtatago siya sa likod ng punong iyon. Ngunit ang punong iyon ay hindi masyadong makapal at hindi makapagtago ng tao. Hindi lang malaman ng sniper kung saan nagpunta si Huang Feng. Maghanap ka pa, walang pakialam ang taong iyon. Sa kanyang opinyon, kahit na si Huang Feng ay makapangyarihan, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Walang mababago ang isang tao sa bagay na ito, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Hinahanap mo ba ako? Biglang may nagsalita sa itaas nila. Walang kamalay-malay silang dalawa na tumingin sa langit, tanging nakalutang talaga sa ere ang katatapos lang na mawala. At saka, paano siya naging malapit sa kanila? Hindi man lang napansin ng dalawa. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ang pangalawang pinuno ng lihim na base ay tumingin sa lumulutang na si Huang Feng nang may takot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pumunta ka sa impyerno kasama ang iyong mga pagdududa.
Malamig na bumantong hininga si Huang Feng. Pagkatapos noon, na may isang swoosh, pagkatapos mag-react ang sniper, lumipad si Huang Feng lampas sa kanya. May malaking sugat sa leeg ng sniper. Pagkatapos noon, hindi na nanatili si Huang Feng. Bahagya niyang tinapik ang katawan ng pinuno at lumipad. Napanatili ng pinuno ang kanyang dating posture at hindi gumagalaw. Bakas sa mukha niya ang takot na takot. Gayunpaman, isang bagzo ng hangin ang lumabas at diretsyong bumagsak ang kanyang katawan sa patay na sniper sa tabi niya. Ang pag-atake ni Huang Feng ay tila napakagaan, ngunit nabasag na nito ang kanyang mga laman loob. Walang posibilidad na siya ay buhay. Matapos patayin ni Huang Feng ang dalawang tao, hindi siya nanatili. Bumaba siya mula sa himpapawid, pagkatapos ay inilabas ang hover sports car mula sa storage ring, binitawan ito, at pumasok. Noong una, ayaw ni Huang Feng na gamitin ang sasakyang ito, ngunit ngayon ay tila mas mabuting gamitin ang kotseng ito sa kasalukuyang sitwasyon. Si Huang Feng ang nagmaneho ng kotse at mabilis na humabol. Bagamat ang mga taong iyon ay nagmamaneho ng mas mabilis kaysa sa kanya, madali pa rin silang naabutan ni Huang Feng.